Ang pagpapatawad po mahalaga dahil po aanihin po natin ang masarap na lechon kung yun namang kumakain sa harap natin ay masama ang loob nila sa atin. Ang pagpapatawad po mahalaga. Ang pagpapatawad po mahalaga. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Hindi po talaga ako magpapatawad. Hindi po talaga ako magpapatawad. Kasi nakafocus siya sa sarili niya eh. Hindi niya tinitingnan na, ang iniisip lang niya, hindi siya magpapatawad kasi siya yung nagawa ng mali. Hindi niya naisip na marami siyang nagawang mali. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe, like, and share ng aking mga videos. And huwag po kayong mag-atubili. Huwag po kayong mag-hesitate na mag-comment ng inyong mga opinion. Welcome po kayo. Dahil po, aanihin po natin ang masarap na lechon kung yun namang kumakain sa harap natin ay masama ang loob nila sa atin. Di po ba? Aalihin natin yung kasarap na pansit na luto natin kung galit sa atin yung kumakain ng pansit. Galit sa atin dahil meron tayong nasabi, meron tayong nagawa, nagtatampo sa atin dahil merong mali tayo. Hypocrisy to the highest level. Ang mas importante ay simple ang selebrasyon pero masaya ang lahat ng tao sa loob ng bahay na nagsiselebrate ng Pasko. Ang importante po, masaya sila. Dahil hindi po tama ang Pasko, kumakain sila, pero nandoon yung sakit sa loob ng dibdib nila. Merong dinadala sa damdamin. Kaya paniguraduhin natin na napapaabot natin at napapaalam natin sa ating mga mahal sa buhay ang pagmamahal natin sa kanila. At paniguraduhin natin na sila ay masaya. Ang pagpapatawad po mahalaga. Ang pagpapatawad po mahalaga. Kaya napakahalaga din po na pag-isipan natin yan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Forgiving, giving, and loving. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Hindi po talaga ako magpapatawad. Hindi po talaga ako magpapatawad. Hypocrisy to the highest level. Ayon pa sa kanya, hindi daw mahalaga ang magarbong handa. Ang importante daw, walang galit sa iyo, sa kanya, sa inyo, sa atin, ang mga tao na kamag-anak, kaibigan, kapitbahay o kung sino pa man yan. 'Di ba? Yung hypocrisy niya talaga sobra, nagtuturo siya ng ganun pero siya mismo aminado niyang hindi niya gagawin at hindi niya gawain. Ang hirap ng ganun. So as a teacher, di po ba? And katulad din siya ng teacher kasi government official siya eh. Napaka-influential niyang tao, yung sasabihin niya, yung gagawin niya, napaka-influential. Napakalaking impluwensya niya sa mga manunood. Lalo na sa mga simple na hindi naman talaga gaanong naiintindihan yung ibang bagay, nakikisama na lang. At yung nagdidepende lang sa damdamin at hindi na ginagamit itong utak. Ano po ba? Pasensya na po kayo kung may tinamaan man sa inyo ha. Hindi ko po layunin na ma-offend kayo, ang layunin ko lang po ay ma-open ang eyes nyo. Na malaman nyo na mali yung mga pinaggagawa niya. Suporta po tayo sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Let's promote righteousness and discourage and eliminate, decline unrighteousness. Atin po yung isalya yung mga kasamaan and unrighteousness. Again, wala pong perfectong tao. Baka sabihin niyo, akala ko kung sino naman ako. Lahat po tayo nagkakamali. Pero iba po yung mga pagkakasalang hindi sinasadya o nagkataon lang.
dahil sa kasalanang sinasadya, iyan po ay napakabigat na kasalanan pagkat yan ay ang tinatawag na pride, the highest form of sin. At yan ang kasalanan ni Satan, pride and arrogance. Huwag niyo na pong gayahin si VP Sara na nagsasabi, lantaran po kasi na, like I said sinishare ko lang sa inyo, yung opinion ko and observation ko at sinishare ko yung katotohanan. Lantaran pong niluloko kayo ni VP Sara. Minamanipulate yung emotion and minds nyo. And please open your mind. Be wise naman po. Huwag yung puro damdamin nyo lang pinapairal nyo. Pagganahin nyo rin yung utak nyo, di ba? Think. Minamanipula na kayo. Go pa rin kayo. Diba? And I pray na magbago si VP Sara, matutunan niyang maging mapagpakumbaba, matutunan niyang magpatawad, at matutunan niya ring magmahal at magbigay. Yung pagbibigay na, kasi nakafocus siya sa sarili niya eh. Hindi niya tinitingnan na, ang iniisip lang niya, hindi siya magpapatawad kasi siya yung nagawa ng mali. Hindi niya naisip na marami siyang nagawang mali. Diba? Yung pinagagagawa niya yung pinagagagawa ni VP Sara kay BBM, ang dami eh. Ayun ang sasabihin niyang tatanggalan ng ulo. At sinabi niyang itatapon sa West Philippine Sea yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. Andyan na yung sinabihan siyang hindi siya deserving, hindi siya marunong si PBBM hindi raw marunong maging presidente. Ang dami bang mga instances na talagang siniriaan nila no, sila ng tatay nila talaga. Panuorin nyo na lang po yung mga videos ko para malaman nyo, ine-expose ko kasi yung mga kalukuhan nila at yung mga kaipokritahan nila. Marami pa po kayong mapapanood sa aking mga vlogs. Alam ko medyo mabigat ang mga binibitawan ko, pero lahat po ng mga binavlog ko ay may kasamang ebidensya na sila mismo ang nagsabi at mapapanood nyo rin po sa ibang mga platforms at sa ibang mga videos, ibang news. Mapapanood nyo sila. Tayo po ay magmahalan, magkaintindihan at magiging mapayapa tayo at mas magiging maundad ang ating bansa kung tayo po ay nagkakaisa. Tama na po yung pagkakanya-kanya, tama na po yung pagsisira, tama na po yung mga pagwewelgan nyo na kung ano-ano, tama na po yun, mahirap umasenso kahit sa bahay, di ba? Kung nag-aaway-away ang pamilya, ang mga anak, ang magulang, kapatid, kamag-anak, hindi magandang example at walang magandang pamumuhay. Mabigat pag hindi nagkakaisa, di ba? Ganun po yun eh. Kailangan magkaisa, kaya nga tinayo yung unity team ni BBM at ni Sara dahil sa hangaring magkaisa para maging mas matatag at mas mapadali yung pag-asenso. Pero ngayon, humiwalay, pumalas at kumaliwa si VP Sara and hindi na siya makatulong sa ating mahal na Pangulong si PBBM sa mga gawain. Kasi ang inaatupag na lang ni VP Sara ay kumontra at gumawa ng kung ano-anong issue na siya rin naman ang nadidiin. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, again, please like and share and subscribe and share para marami po tayong maabot at matulungan. And thank you again. Thank you so much. God be with you. Merry Christmas and a Happy New Year. And this is Marisol Templo again saying, believe in yourself, believe in God, and share love. God bless you and see you on my next vlog. Thank you.